The detection ng bagong pressure switch. Factory default. Mag-iigib muna tayo, medyo mababa. Factory default nito for calibration. Ayun, no? Mababa ang default niya dahil nga mataas to. Hindi siya umabot ng 60. Maganda-ganda din yun na hindi siya umabot ng 60. Less pressure sa mga tubo at mga o-ring ng mga gripo o ni PPR. Check natin yung cut in. Medyo malayo din, nasa 30. Check natin kung magra-rattling yung recognition ng inverter para hindi naman mag-overheat itong inverter. Makakapagpahinga pa. Medyo malapit nga. Stress ang inverter. Okay. Okay, actual calibrate na tawag na. Naka-video yan. Pwede ka rin mag-picture dito. Rattling, pangit yun. Yung pabalik-balik. So, hindi pa naman calibration. Reference for calibration. Medyo malapit-lapit na. Yeah. Okay, nakaset na, sobra pa ito. Ayan. Check natin. Okay na. Ay 60, umaabot na ng 60, kulang sa 60. And check kung makakapagpahinga ang inverter na dapat 0 yan. Dapat bumagsak ito ng 0. Yan, makakapagpahinga na. Hindi, medyo busy ang inverter. Nakakasira yun ng electronic IGBT. Ayun, trigger. Saan ba siya nag-cut off? Di nahabol. Yung cut in, nakakapagpahinga na yung inverter. Nasa 55 PSI. Nag-trigger na naman. Yun lang. Okay, kailangan pa natin ng calibration. Dahil pangit yung trigger na yan. Nagra-rattling dapat eh. Yung buong cycle. Hindi, nasa 50% pa lang yung inverter. Nag-trigger na kagad.
Ito yung luma eh. Check yung orientation. Ito yung kinasira nung luma eh. Sira yung spring. Ayun no, yung spring na yun. O yan no. Pero, ay ito yung sira niya. Yung spring doon na kumalas. Ayan no. Ito yung spring na yun, sir. Ayan, ito. Oo nga. Sa kinalawang yan, kaya pumalas. Hindi na magti-trigger pag check kung makakapag-adjust sa supply and demand with safety ng BFD. Nasa 20 30 cut off, tapos 30-55. Check natin kung makakapag-adjust sa supply ng mall. Ayun, overheat na BFD. Nag-a-adjust ng BFD para sa temperature, kaya ang internal fan ay kumakbo. Magdidepende sa setup ng ating pressure switch. Maganda kung 60 tapos hanggang sa mag-0 yan, hindi yan mag-rating. Para hindi pagod ang BFD ng on ng on, hindi ba 50% na bumagsak. Ayun, bumagsak, yun ang perfect na ano, hindi sa ano, rattling siya. Otherwise need natin ng delay timer, magkakagano. Ito ay sira yung power supply resulting to defective PLC, kaya may bypass. Waiting lang natin yung pinabili natin pyesa. Bili natin ng pyesa ng power supply. Hopefully may mahanap na ganitong size. Malalaki kasi yung mga size at mga 800 pesos yung malaki. Malaki pa dito at mahaba, kaya hindi natin tinuloy. Pero pwede na rin yun para sa technician. Pero ito, gustong standard, yan yung ipapabili natin para maganap sila. Okay. Ayun, second cycle test. Ayun, nag-rattling na naman. Okay, i-adjust. Hindi dapat dalawang beses. Pawaksan. Yung power supply sir na pinabili, ano para
sa transition. Kasi yan ay hindi under talaga yung isang inverter. Ganun. Kailangan natin na paandarin dito sa power supply para kay PLC. Si PLC ang magpo-program ng transition ng pump 1 tapos pump 2. Since na may emergency concern, wala tayong magagawa, pinulong tayo dito. Okay din. Wow. Pwede siya. Tingin ako ha. Ayun, nasa 30 cut in tapos 60 ang cut off. Ayun, maganda ang transition niya. 0, yan. Yan ang isang cycle na maganda, hindi yung 50% umakyat, nagtitrigger ulit. Ang ganda. Medyo walang masyado nagamit ng tubig. Ayan, medyo mabagal. May supply and demand. Kaya mabagal. Anong oras nangyari na sir, nawala ng tubig? Kailan? Kanina. Hindi ko alam eh. Hindi natawag ibig kong sabihin hindi natawag si ma'am tungkol sa tubig. Yung sinabi, yung valve. Cut in. Pag ganyan, Sir Jeff, minagamit tubig yan. May gumagamit na tubig. Hindi na siya nagra-rattling dahil medyo malayo yung cut in tsaka cut out. 30-60. Kasi yung tubig umaalon-alon tsaka yung pressure. Ay iniiwasan natin yung mag-retrigger siya sa inverter. At medyo complicated ang inverter. Although pwede nating i-convert ng direct na by contactor. Hindi na siya by electronic means. Medyo mababa yung pressure as compared ng dating doon sa pressure switch na intended for high pressure na jockey pump na ang abot ay nasa 90 PSI.
Dahil lang high pressure switch na ginagamit sa fire pump ay mas malaki ang spring as compared sa booster pump. Although magkaganon man ay maganda yung paraan na makapag-supply ng tubig. Hindi siya maabot ng pag medyo delikado yun na mag-trigger. Okay.